Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakda na sa Lunes, October 28 ang investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, prioridad na maimbitahan sa pagdinig ang mga testigo na nagsasabing may pang-aabuso sa ipinatupad na giyera kontra droga. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Kasado na ang gagawing investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na siyang mangunguna sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga, itinakda ito sa araw ng Lunes, October 28. Prioridad na maimbitahan sa pagdinig ay ang mga testigo na nagsasabing may pang-aabuso sa ipinatupad na war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Pimentel, hindi nila agad ipatatawag si dating Pangulong Duterte upang dumipensa dahil hintayin muna nilang may magdawit sa kanyang testigo bago siya ipatatawag. Ngunit tiniyak nitong mabibigyan siya ng sapat na pagkakataon na dumipensa at sumagot sa takdang panahon. Kabilang sa mga unang iimbitahan ay sina dating PCSO General Manager Ruyina Garma na nagsiwalat ng umano'y reward system sa Philippine National Police kapag may napapatay na drug suspect. Ganon din si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na umano'y nanguna sa war on drugs base sa Davao Model. At ang dating superintendent ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla. Dito napatay ang sinasabing tatlong Chinese drug lords na may basbas umano ang dating Pangulo noong 2016. Ipadadala sa araw na ito ang mga imbitasyon para sa mga paraping resource persons sa araw ng Lunes. Una nito'y tinabla ni Senate President Francis Chis Escudero ang mungkaing joint Senate at House hearing sa war on drugs. Masarap umano ito pakinggan, ngunit walang provision sa rules ng Kongreso ang pagsasagawa ng joint investigation ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Paliwanag naman ni Senator Pimentel, masyado ng advance ang hearing ng House Quad Committee at marami na silang napag-usapan doon kumpara sa Senado na magsisimula pa lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.